Kaloy, gising. Ay, ano ka ba, Ben? Maaga pa. Inaantok pa yung tao eh. Sira ka ba? Nagbabantay tayo, nakalimutan mo na? Ay, oo nga pala. Akala ko nasa bahay lang ako eh. Huwag kang maingay, Kaloy. Nandiyan na sila. Sino? Yung magnanakaw? Hindi, Kaloy. Ang mga aswang. Ang kwentong mapapakinggan ninyo ay hango sa tunay na buhay. Karanasan ito ni Ben, taong 1967. Nangyari ito sa bayan ng Kabadbaran, Agusan del Norte. Nang mga panahong ito, naging kaagapay si Ben ng kanyang ama na itago natin sa pangalang Kiko sa kanilang bukirin. Nasa 1 ektarya lang naman ang kanilang lupain, subalit sapat na para buhayin silang mag-ama. Mula naman sa mga pananim at mga alagang hayop nila, ang malaking parte ng kanilang lupa ay palayan. Sinadyayo ng tatay ni Ben para kahit papaano ay may imbak silang bigas tuwing sumasapit ang anihan. Samantalang ang ibang bahagi naman ng kanilang lupa ay tinamnan nila ng nyog at ilang mga gulay. Liban nga sa kanilang mga pananim, ay may mga alaga rin silang mga manok at baboy. At dahil nag-iisang anak itong si Ben, ay siya lang ang laging naaasahan ng tatay Kiko niya sa mga pananim at mga alagang hayop nila. Ben, kapag magpapakain ka mamaya at maglilinis ng kulungan ng baboy, dalhin mo na rin yung kalabaw. Mayayabong kasi ang mga damo roon, kaya roon mo ipastol. Sige po, Itay. Tapusin ko lang po itong kahoy na sinisib ako. O sige anak, maiwan na muna kita. Pupunta lang muna ako sa mga kumpare ko at dadalhin ko itong tuba para sa kanila. Nakapangako kasi ako ng inuman noong nakaraan at nagsabi ako na sagot ko na ang iinumin namin. Sige po, Itay. Pero wag lang po kayong magpapakalasing ng todo po ha. Ay, ano ka ba naman anak? Kaya ko ang sarili ko. Nang makaalis na ang tatay ni Ben, ay pinagpatuloy niya ang pagsisibak ng kahoy. Dapat bago magtanghali ay mapakain niya na ang mga baboy. Pati na rin ang kalabaw nila na si Benny. Halos kasabay niya itong lumaki. Anak ito ng namatay nilang kalabaw. Nang patapos na siya, ay dumating naman ang kababata niyang si Kaloy. Uy, Ben, tara, samahan mo ako sa may ilog. Pero bago yun, pwede ba akong makahingi ng mga bayabas ninyo? Naku Kaloy, lumang tugtugin na yan. Hindi mo na kailangan magpaalam. Sige na, kumuha ka na. Hindi ko naman kasi kakainin, Ben. Ibebenta ko sana mamaya. Wala na kasi kaming bigas sa bahay. Naubusan kami. Bigas lang pala ang problema mo eh. Bigyan na lang kita ng kalahating sako para di mahalata ng tatay. Pero wag mo na lang sasabihin sa kanya ha. Talaga? Naku, maraming salamat Ben. Mabuti ka talagang kaibigan. Binola mo pa ako Kaloy. Mabuti pa, samahan mo na lang ako. Maglilinis ako sa kulungan ng mga baboy at magpapakain. Dadalhin ko rin si Benny. Doon daw ipapastol sabi ni tatay. O sige ba? Teka, tulungan na kita riyan para makaalis na tayo kaagad. Tinulungan na ni Kaloy ang kaibigan para mapabilis ang trabaho nito. Nang matapos ay dumiretso na sila sa kulungan ng mga baboy. Habang hila-hila naman ni Ben ang kalabaw nila. Nasa unahan lang ng bahay nila Ben ang kulungan ng baboy. Matyaga niya itong nililinisan sa araw-araw dahil kapag ang tatay niya ang nag-alaga sa mga ito,
ay bihira lang naman talaga kung malinisan dahil nauuna pa ang pakikipag-inuman nito sa mga kaibigan niya kahit tanghaling tapat. Ang laki na talaga ni Benny, no, Ben? Pinangalan mo pa talaga yung kalabaw sa pangalan mo. Sabi kasi ni tatay nung bata ako, naregalo niya sa akin yung kalabaw. Di ba nga siya ang ginagawa nating sasakyan noong bata pa tayo? Oo nga eh. Grabe ang bilis ng panahon, no? Pero kung hindi lang namatay ang nanay ni Benny, 2 na sana ang kalabaw niyo ngayon. Oo nga sana eh. Teka Ben, di ba banda rito lang nilibing ng tatay mo yon? Oo Kaloy. Bakit? May problema ba? Wala naman Ben. Pero nagiging mutya raw kadalasan ng ngipin ng namatay na kalabaw kapag ilang taon nang nakalibing. Napailing na lang si Ben. Marami talagang paniniwala sa bayan nila. Pero ang lahat ng yon ay hindi pinaniniwalaan ni Ben hanggat hindi mismo nakikita ng kanyang 2 mata. Pagkatapos pakainin ni Ben ang mga baboy at linisin ang kulungan ng mga ito, ay itinali na lamang niya ang kalabaw niyang si Benny sa puno ng mangga. Inaya kasi siya ni Kaloy na maligo sa ilog pagkatapos at sumama naman siya rito nang matapos ang lahat ng mga gawain niya. Ayos! Ang sarap talagang magtampisaw rito sa ilog kapag sobrang init, Ben. Oo nga eh. Nga pala, Ben, nabalitaan niyo na ba yung nangyari sa mga alagang kambing at manok nila Mang Oscar? Balita ko ninakaw raw yung iba, tapos yung iba ay pinaslang lang para magmukhang nilapan ng mga mababangis na hayop. Baka nga naman talaga totoo, Kaloy. Yan ang hindi ko sigurado. Kaya bantayan mo ng maigi ang mga alaga ninyo. Baka kasi masayang yung mga alagang baboy ninyo ni Mang Kiko. Malapit pa namang ibenta na ang mga iyon. Pagkatapos maligo sa ilog, ay umuwi na sina Ben at Kaloy. Kailangan maibigay na ni Ben ang bigas sa kaibigan bago pa umuwi ang ama. Nang makaalis na si Kaloy, ay pinuntahan na ni Ben ang kalabaw nila. Magdidilim na kasi, kaya dapat na mailagay niya na si Benny sa laging pwesto nito na pinaglalagyan ng tatay niya sa kalabaw nila. Hinimas ni Ben ang kalabaw at inamusta ito. Nang aalisin na ni Ben ang tali ng kalabaw niya, biglang may lumiwanag sa likuran ng kulungan ng mga baboy nila. Hindi niya ito binigyan ng pansin noong una, pero patuloy pa rin ang pagkislap ng liwanag na yon. Iniwan na muna saglit ni Ben ang alagang kalabaw at sinunda ng liwanag na yon. Pero palapit pa lamang siya rito ay narinig niya na ang tawag ng tatay niya. Sandali lang po, Itay. Kukunin ko lang po si Benny. Bilisan mo na dyan, Ben. Kakain na tayo. Kakain? Hindi pa nga ako nakakasaing. Naku, lagot na naman ako nito. Kinuha na ni Ben ang pinastol niyang kalabaw at pagkatapos ay dinala niya na ito sa tapat ng bahay nila. Nakita niyang may dalang pagkain ang ama at sa tansya niya, sa itsura nito ay medyo nakainom na nga. Tinali na muna ni Ben ang kalabaw at pagkatapos ay umakyat na ng bahay para magmano sa tatay niya. Naghugas na rin siya agad ng kamay at kumuha ng pinggan para sa kanilang dalawa. Ang dami naman po nito, Itay. San po ba kayo galing? Doon nga sa kumpare ko. Di ba nga nagpaalam ako sa'yo kanina? Kaarawan pala ng anak niya kaya heto. May pabaon at maraming handa pala sa kanila kanina. Kung alam ko lang di sana dinala na kita. Pero alam mo ba, may salot na gumagala rito sa baryo natin. Itay, yan po ba yung mabangis na hayop daw po na dumali sa mga alaga ni Mang Oscar? Sinabi po sa akin ni Kaloy kanina eh. Oo, yun nga. Pero alam kong hindi mabangis na hayop yon, kundi aswang.
Kaya yung mga alaga natin, bantayan mo ng maigi, Ben. Naging seryoso ang mukha ni Kiko habang sinasabi yon sa kanyang anak. Samantala, hindi naman mawala sa isip ni Ben yung liwanag na nakita niya sa likod ng kulungan ng mga baboy nila. Imposible kasing magkaroon ng liwanag doon. Wala namang bahay na malapit doon. Wala ring alitaptap o ilaw sa mga kulungan para panggalingan ng liwanag na yon. Habang nasa kwarto at nakaiga, nakatulog si Ben sa pag-iisip. Nang lumalim na ang tulog niya, nakarinig siya ng boses na tinatawag ang pangalan niya. Kalmado, ngunit malalim na boses ng isang lalaki. Nagising naman itong si Ben. Bumangon siya at pinakinggan ng maigi kung saan nanggagaling ang boses na yon. Dinala siya ng mga paa niya sa pagsunod sa boses na yon sa labas ng kanilang bahay. Nang makalabas siya, nakita niyang wala na sa punong pinagtalian niya si Benny, ang alaga nilang kalabaw. Hinanap niya ito at nakita niya yung naglalakad papunta kung saan naroroon ang kulungan ng mga baboy nila. Hoy, Benny! Langyakang kalabaw ka. Buti nagising pala ako. Teka, saan ka ba naman pupunta? Patuloy pa rin sa paglalakad ang kalabaw. Nang makarating na sa may kulungan ng baboy si Ben, nakita naman niya ang nagahalong dilaw at puting liwanag sa likod ng kulungan ng mga baboy. Kinakabahan man dahil madilim, subalit dahil sa labis na pagtataka ay pumunta si Ben sa likod ng kulungan. Sa pagkakatanda ni Ben, doon nila inilibing ng tatay niya ang ina ni Benny. Nang makarating si Ben doon, nakita niyang galing sa ilalim ng lupa ang nasabing liwanag. Kinuha niya ang pala na nakasandal sa gilid ng kulungan at sinimulang bungkalin ang parte ng lupa na nagliliwanag. Ano bang mayroon dito? Dito ba akong maeengkanto nito? Ay, bahala na nga. Ipinagpatuloy ni Ben ang pagbubungkal hanggang sa tumambad sa kanya ang kalansay ng dati nilang kalabaw. Ulo agad nito ang bumungad at doon nagmumula ang liwanag na nakikita ni Ben. Nagmula yon sa isa sa mga pangil ng kalansay ng kalabaw nila. Kinuha naman ito ni Ben. Ilang sandali rin bago kumalma ang liwanag nito. Namangha naman itong si Ben nang makitang ginto pala. Sa laki ng gintong pangil na yon ay tiyak na malaking pera kapag binenta nila ito. Pero nagtataka si Ben kung papaanong naging ginto ang pangil ng kalabaw na nilibing nila. Nilagay ito ni Ben sa kwintas niya na parang lambat. Inalis niya ang lamang pinatuyong kahoy sa loob nito at ipinalit ang gintong pangil ng kalabaw na nakuha niya. Biglang nag-iba ang pakiramdam ni Ben nang maisuot niya na bilang kwintas ang gintong pangil ng kalabaw. Parang gumaan at lumakas ang pakiramdam niya. Pati ang pandaman niya ay tumalas din. Biglang umingay ang mga alagang baboy nila Ben at naramdaman niyang hindi siya nag-iisa sa paligid. Tiningnan niya ang mga alagang baboy at may nakita siyang kulay itim na baboy na nahalo sa mga ito. Bagay na ipinagtataka niya. Dahil wala naman silang alagang itim na baboy, tinaboy niya ito at nabigla siya nang biglang magpalit ito ng anyo at naging isang tao na may nakakatakot na itsura at matatalas na ang mga pangil. Alam niya agad na aswang yon. Sinubukan niya itong sugurin pero umalis ito. Kinabukasan ay sinabi niya ito sa tatay niya habang nag-aagahan sila. Hindi mabangis na hayop ang pumaslang sa mga alaga ni Mang Oscar, Itay. Aswang po. Aswang? Paano mo naman nasabi, anak? Dahil kamuntikan na ang mga alagang baboy po natin kagabi.
Ano bang kamunti ka na ang mga alagang baboy natin, Ben? Kagabi po kasi, Tay. Nagising ako dahil parang may tumatawag po sa akin. Paglabas ko, nakawala na si Benny at pumunta sa likuran ng kulungan ng mga baboy. Umupo po siya sa nilibingan mo sa nanay niya. Nagliliwanag po kasi ron dahil dito. Tinuro ni Ben ang suot niyang gintong pangil ng kalabaw. Napatigil sa pagkain ang ama niya at hinawakan ang kwintas na suot niya. Sinabi niya rin yung naging pakiramdam niya nang maisuot niya yon at naging presensya ng aswang sa kulungan ng mga alaga nila. Hindi naman makapaniwala si Kiko na darating pala talaga ang araw na magiging katulad ng kanyang namayapang ama, lolo ni Ben ang anak niya. Isang dating antingero ang lolo ni Ben. Ayaw ni Kiko na sumunod sa yapak nito dahil alam niya ang kapalit sa pagpasok sa larangang ito. Nakaiwas man siya pero hindi ang anak niya. Ang kalikasan at ang may likha na ang pumili sa anak niya. Isang mutya ang hawak mo, Ben. Kusa mong tataglayin ang lakas at kabal dahil sa bagay na iyan. Kaya't gamitin mo sa mabuti. Sinabi mong may tumawag sa'yo. Ginaya ka para makuha yan. Maaaring yun ang gabay ng mutya na yan. Kaya't ingatan mo at gamitin sa mabuti. Mutya po? Teka, Itay. Paano ko naman po ito gagamitin? Gamitin mo yan para pumaslang ng mga aswang at mga masasamang elemento. Lahat na taliwas sa kabutihan. Bilang ama, ginabayan ni Kiko ang anak kung papaano gagamitin yon sa pamamagitan ng mga aral na nasa mga nakatagong kagamitan ng lolo ni Ben. Tinuruan din ni Kiko ang anak ng tamang pakikipaglaban, hindi lang sa paraan ng pakikipagbasag ulo. Nang sumunod na gabi, maingat na binantayan ni Ben ang mga alagang baboy nila. At kung nakaraan ay isa lang, ngayon ang marami na. Sa bilang niya ay nasa 5 ito. Nagsimula nang umingay ang mga alagang hayop nila. At nang makita niyang pumasok na ang mga ito sa kulungan, ay sinita niya ang mga ito. Hoy, mga pangit na aswang! Hindi pa nga kami nakakabawi ni tatay sa mga yan. Pagpipiesta nyo na. Kayo ang kakatayin ko ngayong gabi. Isa-isang sumugod ang mga ito kay Ben at sa kanyang pagtataka, kakaiba ang bilis at liksi niya. Sinalubong niya ng suntok ang unang aswang na umatake sa kanya. Tumilapon ito, ngunit bumangon pa rin, pero nanghihina na. Sumugod naman ang iba at may isang nakalmot siya sa likod. Pero hindi yon naglikha ng sugat sa kanya. Tila hindi bumaon ang kuko nito. Isang malakas na suntok ang binitawan ni Ben sa mukha ng nilalang, na sa sobrang lakas ay humiwalay ang ulo nito sa katawan. Dahilan para lumiyab ang katawan nito at tuluyang maging abo. Ayos ah, ang lakas ko. Ngayon humanda kayo. Uubusin ko kayo. Nagsalubong ang atake ng aswang at ni Ben. Umangil sa galit ang mga ito. Hindi naman kasi ganoon kalaki ang pangangatawan ni Ben. Pero dahil sanay sa trabaho sa bukid, ay maganda rin talaga ang pangangatawan nito. At natural na yung malakas. Mas tumindi nga lang ng taglayin niya na ang gintong pangil ng kalabaw. Walang kahirap-hirap para kay Ben. Nalabanan ang mga nilalang na yon. At sa gabing yon, 5 aswang agad ang napaslang niya. 5 aswang po ang napatay ko kagabi, Itay. Gusto pang bawasan ng mga baboy natin eh. Gusto pa po yatang malugi tayo eh. Kaya yun, inubos ko na po sila kagabi. Mag-iikot na rin po ako sa baryo natin paggabi na. Baka yung iba kasi sa kanila ay na may merwisyo na rin sa iba. Mag-iingat ka lang, Ben. Hindi mga tao ang kalaban mo. Yung mga ibang pangontra na sinabi ko sa'yo na turo ng lolo mo, huwag mong kakalimutan. Kahit yung ibang gamit niyang panlaban sa aswang at mga masasamang elemento,
Pwede mong gamitin kung kinakailangan. Matanda na ako kaya't hindi na kita masasamahan. Itay, sino ba naman pong may sabi na isasama ko kayo? Pero gamitin niyo rin po ang iba sa mga iyon kapag wala ako rito. Sasama ko si Kaloy sa pag-iikot po. Huwag mo nang isama yon at baka mapahamak pa ang kaibigan mo at baka hindi rin payagan ng mga magulang niya iyon. Ako na pong bahala roon, Itay. Pinuntahan nga ni Ben ang kaibigan niya. Akala niya rin talaga ay tatanggi ito pero hindi. Pumayag itong sumama sa kanya at bahala na raw siyang magdaylan kung sakali. Nang araw ring yon, nag-ikot muna sila Ben sa kanilang baryo. Inalam nila kung sino sa mga kabaryo nila ang may alaga pang hayop at unang nadaanan nila ang bahay ng matandang si Oscar. Bumili pala ito ng mga bagong alagang hayop kahit na di pa nila natutukoy kung ano ang lumapas sa mga alaga niya. Nagpresenta sina Ben na bantayan ang mga alaga nito at kapag nahuli nila kung ano o sino ang may gawa, isang inahing manok lang ang hihingiin nilang kapalit ni Kaloy at pumayag naman ang matanda sa alok ng 2. Ano ka ba, Ben? Bakit isang manok lang? Di mo pa talaga ginawang 2. Kapag may inahin, dapat may tandang. Paano dadami yun? Kaloy, hindi naman tayo magpaparami ng manok eh. Sasabawan lang natin loko. Ang sarap kayang humigop ng sabaw ng manok kapag galing sa bakbakan. Bakbakan? Bakit? May gugulpihin ka ba? Sabi mo mag-iikot lang tayo sa baryo para malaman kung ano ang dumadali sa mga alagaan ng mga taga rito. Pero kay Mang Oscar pa lang naman ang nasasagap ko. Ewan ko lang sa ibang pamilya. Kasi Kaloy, kapag nahuli natin kung ano o sino man yun, bugbugin natin kaagad. Niloloko lang ni Ben ang kaibigan. Hindi niya talaga kasi sinabi rito na aswang ang makakaharap nila. Dahil tiyak na hindi ito sasama sa kanya dahil sobrang napakaduwag nito. Pero hindi magsasama ng kaibigan si Ben kapag alam niyang mapapahamak ito. May dala siyang mga pangontra at sandata para naman kay Kaloy. Hapon pa lang ay tumambay na ang 2 sa labas ng bahay ng matanda. Doon na rin sila pinakain nito. Nakasandal sa ilalim ng puno ng santol ang 2 habang nakatanaw sa mga nakapastol na mga kambing. Napansin naman ni Kaloy ang kwintas na suot nitong si Ben. Teka, totoong ginto ba yung kwintas na suot mo, Ben? Oo, Kaloy. Nakita ko sa likod ng kulungan ng mga alagang baboy namin. Sa may kulungan ng baboy? Aba, baka mayroon pa roon. Pwede ba akong maghanap din? Pangil ng kalabaw ito at hindi ito pangkaraniwan. Berto dito, sabi ni tatay. Pero Ben, totoong ngipin ba talaga ng kalabaw yan? Oo nga, yung sa naning ni Benny. Pero isa lang ito. Baka namang talagang hindi mutya yan. Pero ginto talaga oh. Siguro dahil hindi nagsisipilyo ang kalabaw, kaya naging ginto yung ngipin sa sobrang pagkadilaw. Puro ka talaga kalokohan, Kaloy. Matyaga naman silang nag-abang. Doon sila pumwesto sa hindi agad makikita kapag sumapit na ang dilim. Sa kanilang paghihintay ay inabot na sila ng antok. Sa kanilang 2, si Kaloy ang parang mantika kung matulog. Napakahirap gisingin. Maya-maya pa, napadilat ng mata itong si Ben. Lumiwanag ang ngipin na nasa ilalim ng kanyang damit. Narinig niya na may kumakaluskos sa paligid. Gayon din ang mga yabag at bahagyang mga pag-angil sa paligid. Dito na ginising ni Ben itong si Kaloy. Kaloy, gising. Ay, ano ka ba, Ben? Maaga pa. Inaantok pa yung tao eh. Sira ka ba? Nagbabantay tayo, nakalimutan mo na?
Ay, oo nga pala. Akala ko nasa bahay lang ako eh. Huwag kang maingay, Kaloy. Nandyan na sila. Sino? Yung magnanakaw? Hindi, Kaloy. Ang mga aswang. Nagulat naman itong si Kaloy sa sinabi ni Ben at ilang sandali pa nga. Nagsiiyakan na ang mga kambing. Pero bago pa man makalapa ang mga aswang, pinigilan na sila ni Ben. Sinigawan niya ang mga ito. Pero sa halip na magpulasan ay nanatili ang mga ito. Tinitigan ni Ben ang mga aswang. Pinakikiramdaman ang susunod na ikikilos ng mga ito. Ang kakapal din talaga ng mga mukha ninyo. Naubos niyo na lahat ang mga alaga ng matanda ng nakaraan. Sesegunda pa talaga kayo. Ben, sino ba ang kausap mo? Teka, ano ang mga yan? Nakakatakot ang mga itsura. Sus Mariosep, ang dami pa nila. Mga aswang nga kasi. Kunin mo yung parang latigo sa supot na dala ko. Buntot pagi yun. Pati yung asing kunin mo, Kaloy. Proteksyonan mo yun. Pero, kunin mo na, Kaloy. Agad na kinuha ni Kaloy ang lalagyan ni Ben. Ngunit bago pa man siya makalapit, isang aswang na agad ang humarang sa kanya. Akma naman siyang kakalmutin nito. Pero mabilis na nahawakan ni Ben ang braso ng aswang at malakas na ibinalibag ito. Malakas na ugong ang ginawa ng pagbagsak ng nilalang na yon. Natulala naman at nagulat si Kaloy sa kakaibang lakas ng kaibigan niya. Ang tindi mo, Ben. Ang lakas mo. Sige na, Kaloy. Kunin mo na ang sinabi ko para may pananggalang ka sa sarili mo. Isaboy mo sa aswang na lalapit sa iyo yung asin at yung buntot pagi naman ihampas mo. Agad na sinunod ni Kaloy ang utos ng kaibigan at sinamahan nitong kaharapin ang mga aswang na noon ay tanging mga namumulang mga mata lamang ang lumiliwanag sa kadiliman ng gabi. Maigi na lamang din ay humawi ang ulap sa kalangitan at nagbigay ng liwanag ang buwan sa kanila. Doon mas naging malinaw kina Ben at Kaloy ang itsura ng mga nilalang na yon. Nagngangalit ang mga pangil nito habang umaagos sa kanilang bibig ang malalapot nilang laway. Mukhang tayo na yata ang gustong hapunan ng mga ito, Ben. Naglalaway na eh. Papayag ka ba? Kasi ako hindi. Siyempre, hindi rin. Loko ka talaga, Ben. Hindi mo naman ako tinimbrihan na mga aswang pala ang haharapin natin. Eh di kung ginawa ko yun, hindi mo ako sasamahan. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang pag-uusap nang sumugod ng sabay ang mga aswang. Sa sobrang gulat naman ni Kaloy ay napasigaw ito. Dahilan para magbukas ng ilaw ang may-ari ng mga kambing na si Oscar. Sumigaw si Ben at sinabihan sila na wag lumabas ng bahay kahit anong mangyari at patayin ang mga ilaw. Natahimik naman itong si Kaloy. Sinalubong naman ni Ben ang mga sumugod na aswang sa kanya. Isang malakas na suntok ang tumama sa panga ng aswang na sumentro sa kanya. Kinalmot siya ng ibang kasamahan nito. Ngunit gaya ng dati, hindi natablan si Ben ng mga matatalas nitong mga kuko. May isang hindi niya napansin at nasipa siya mula sa tagiliran. Tumilapo naman siya at sa lakas ng sipang yon ay napasuka ng dugo itong si Ben. Ben, ayos ka lang ba? Huwag kang mag-alala. Ayos lang ako, Kaloy. Pinagtulungan ng karamihan sa mga ito si Ben. Ngunit nasasalag niya ang mga suntok at pagkalmot ng mga ito. Nagagawa niyang tapatan ang lakas ng mga ito. Si Kaloy naman, naubos na sa kakasaboy sa mga aswang na lumalapit sa kanya. Ang asin na hawak niya nang wala na ay bastawi na siwas na lamang niya ng malakas ang buntot pagi na nasa kabilang kamay niya. Natsambahan naman niyang matamaan ang ilan sa mga ito, dahilan para magliyab ang katawan ng mga aswang. Na natatamaan niya
hanggang sa tuluyang maging abo ang mga ito. At dito na nagtalikuran ang dalawa para tapusin ang ilang natitira pa. Ubusin natin tong mga to ngayong gabi, Kaloy. Abay, dapat lang. Sayang yung sinabawang manok natin kung hindi. Walang takot na pinaghahampas ni Kaloy ang mga aswang gamit ang buntot pagi. Habang si Ben naman, isa-isang pinipihit at binabalibag ang iba ng sobrang lakas. Ang ilan naman ay hinahawakan ni Ben sa braso at pinaiikot ng sobrang bilis at binabato sa katawan ng mga puno, dahilan para agad na bawian ng buhay ang mga ito. Naubos nila Ben ang mga aswang ng gabing yon. Nakita naman mula sa bintana nila Oscar ang naging labanan nila. Labis na natuwa ito sa ginawa nila Ben, pero nagbigay rin ng takot dahil sa kaalamang may mga umaaligid na aswang sa baryo nila. Tuwang-tuwa naman si Kaloy dahil 2 manok ang binigay ng matanda sa kanila ni Ben. Pero sa halip na makihati rito si Ben, ay binigay niya lang ito sa kaibigan niya. Grabe, Ben. Sa tanang buhay ko, hindi ko talaga akalain na totoo ang mga aswang na yan. Pero mas hindi ako makapaniwala na sobrang lakas mo. Paano nangyari yun? Tsaka ganun na ba kakapal ang balat mo para hindi man lang matablan ng mga kuko nila? Dahil ito sa mutya ng gintong pangil ng kalabaw, Kaloy. Sabi ni tatay, ako raw ang napili ng gabay nito. Kaso nga lang, may kasamang panganib din ang pagkakaroon nito. Pero Ben, sabi ng ibang matatanda sa baryo natin, pampaswerte rin sa kabuhayan ng ilan sa mga ganyan. Kapag yumaman ka, pahiramin mo ko niyan o balatuhan mo na lang ako. Loko ka talaga, Kaloy. Kung ano-ano na lang naiisip mo. Ang yaman ng tao ay nakadepende sa sipag at tiyaga. Tapos samahan pa ng swerte. Kung sa bagay ay may punto rin naman ang sinasabi mo, Ben. O siya, ayaw mo ba talagang gawing nilaga ang mga yan? Akala ko ba gusto mo ng sabaw ng manok? Nagbago na ang isip ko eh. Pararamihin ko na lang muna. Masayang nagsiuwian sina Ben at Kaloy sa kanilang mga tahanan. Napuno naman ng galak ang puso ni Ben dahil nakatulong siya sa kapwa niya. Subalit sa kabilang banda ay naroon din ang takot, pag-aalala na baka kalaunan hindi na lang ang mga alagang hayop sa baryo ang puntiryahin ng mga aswang. Pero ngayon, alam niya na ang mga posibleng kalaban mula nang taglay niya ang gintong pangil ng kalabaw. Mas lalo niyang ginustong pagbutihin pa ang biyayang pinagkaloob sa kanya. Liban sa lakas na walang katulad na binibigay ng nasabing bertud sa kanya, nagbigay rin ito ng sunod-sunod na biyaya sa kanila ng tatay Kiko niya. Maganda ang mga ani natin ngayon, Ben. At may nakaantabay na agad na bibili sa mga baboy natin sa magandang presyo pa. Wala ka bang gusto para sa sarili mo, anak? Di na po, Itay. Ayos lang po ako. Sapat na po sa akin na may makakain tayo sa mesa. Kapag may kailangan naman po ako, sasabihin ko po kagad sa'yo. Basta kapag may kailangan ka, etong pera itabi mo na lang. Dadagdagan ko pa yan sa susunod na araw. Huwag na po kayong mag-abala, Itay. Ayos lang po talaga ako. Ben, anak, tanggapin mo na. Niligtas mo nga ang mga alaga natin ng nakaraan. At nabalitaan ko pa na ganun din ang ginawa mo sa mga bagong bili ng mga kambing ni paring Oscar. Pero anak, ingatan mo ang sarili mo. Hindi mo pa lubusang alam ang mga kayang gawin ng ibang uri nila. Huwag po kayong mag-alala, Itay. Inaaral at binabasa ko naman ang mga lumang libreta ng lolo para magkaroon po ako ng ideya patungkol sa kanila. Eh siya nga pala, anak. Pumunta ka sa bayan pagkatapos nito. Paubos na ang mga pagkain ng mga baboy natin. At tanungin mo na rin yung sina Greg kung kailan nila kukunin yung mga bibilhing baboy at ilan. Para alam ko kung ilan ang itatabi para sa kanila. Dahil ang iba ay ibebenta ko na sa iba. Sige po, Itay.
Bago naman magtanghali ay gumayak na si Ben at habang naglalakad patungong sakayan ay tinawag siya ng isang hindi pamilyar na matandang lalaki. Dahil wala naman siyang napansing kakaiba rito, ay magalang niya itong nilapitan. Nagpakilala ang matanda na si Gaspar. Bago lang di umano siya sa lugar at merong di umano siyang napapansing umaaligid sa bahay niya tuwing gabi at nag-iingay raw ang mga alaga rin itong mga hayop. Nawalan na rin daw umano siya ng iilang alagang manok. Nalaman ko kasi ang ginawa mo sa isang taga rito. Mga aswang na inakala nilang mga mababangis na hayop pala ang umaatake sa mga alaga nila. Baka kasi ganoon din dito sa akin. Baka matulungan mo rin ako, iho. Sige po, Manong. Tatapusin ko lang ang mga iniutos po sa akin ni tatay at isasama ko rin ang kaibigan ko. Maaari bang ikaw na lang ang bumalik dito? Pasensya ka na, iho, pero mukhang mas mapagkakatiwalaan ka pa kaysa roon sa kaibigan mo. Kilala niyo po si Kaloy? Yun ba ang pangalan niya? Nakita kasi kitang may kasama na kaidaran mo lang din. Sa hinuha ko, yun ang kaibigan na tinutukoy mo. Opo. Sige po, Mang Gaspar, babalik na lang po ako. Sige, iho. Mag-iingat ka. Naglakad pa diretso si Ben papuntang sakayan. Bahagya naman siyang lumingon sa matanda at nakita niya itong nakatanaw pa rin sa kanya. Hindi niya maipaliwanag pero may kakaiba talaga sa matandang yon. Sa pakiramdam niya, umiling na lang itong si Ben at tinawanan ng sarili. Dahil baka nadadala lang siya nang nangyari noong nakaraang araw. Nang nasa may sakaya na siya, ay nakita niya ang kaibigang si Kaloy. Ben, saan ka? Nandito lang, Kaloy. May inutos lang sa akin si tatay. Tara, samahan na kita. Sige ba? Kaloy, kilala mo ba yung si Mang Gaspar? Sino naman yun? Mga 2 bahay bago kina Mang Oscar. Humihingi ng tulong at may umaaligid daw sa bahay nila tuwing gabi . Hindi ka naman tanod o pulis . Pero teka, may bayad daw ba? Kung meron, isama mo ko, Ben, para makadilihensya man lang. Kaya lang, Kaloy, ako lang daw ang gusto niyang pumunta sa kanila. Kaya parang may kakaiba talaga sa kanya. Napaisip din si Kaloy kung sino ba ang Gaspar na tinutukoy ng kaibigang si Ben. At dahil nga di nila ito kilala, napagkasunduan nilang gumawa ng plano para silang dalawa ang umalam kung may umaaligid ba talaga sa bahay ng matanda na tila bago lang sa baryo nila. Nang makarating na ng sentro ay unang pinuntahan nila Ben ang bibili ng mga baboy nila. Nang matiyak na ni Ben ang bilang ng bibilihin nito, ay saka pa lamang sila bumili ni Kaloy ng mga pagkain ng baboy. Grabe, Ben. Mukhang tiba-tiba kayo ng tatay mo . Parang totoo nga talaga na may dala ring swerte ang mutya mo. Kaloy, lahat yan ay dahil sa sipag at diskarte. Kahit meron ito pero kung hindi ka rin naman kikilos, ay di wala rin. Teka. Ikaw ba talaga si Ben? Para ka namang si Mang Kiko magsalita . Ang lalim . Sira, tara kain muna tayo, libre kita. Kaya ikaw talaga ang pinili kong kaibigan . Hindi ako magugutom. Sumaglit muna sila sa isang kainan. Tanghali na rin kasi at aabutin pa ng 2 oras bago sila makabalik sa baryo nila. Pagkatapos naman kumain ay bumiyahe na silang pauwi sa baryo nila. Sinamahan na ni Kaloy si Ben hanggang sa bahay nito para tulungang magbaba ng mga sako ng pakain para sa mga alaga nilang baboy. Kaloy, sumama ka pala kay Ben. Maigi naman kung ganoon. Huwag kang didikit sa ibang mga kabataan dito sa atin na puro kalokohan lang ang alam. Dito ka dapat sumama kay Ben para mahawaan ka ng kasipagan.
para di ka na lang laging pinapagalitan ng nanay mo. Kaya nga po eh. Mang Kiko, baka naman may ibibigay kayong trabaho sa akin para lagi ko na rin kasama si Ben tapos kumikita pa po ako. Yun lang ba? O sige, walang problema. Tulungan mo lang kami ni Ben sa bukid at sa mga alagang hayop namin. Sagot ko na ang isang sakong bigas sa pamilya mo at may sahod ka pa sa akin. Ayos na ba yun sa iyo, Kaloy? Talaga po? Sa wakas, mapapatahimik ko na rin po si nanay. Saka sasabi sa akin na wala akong silbi. Natawa na lang ang mag-ama sa sinabi nitong si Kaloy. Nang malagay na nila sa bodega ang mga nabili nilang sako-sakong pakain, ay tumambay na muna itong si Kaloy sa bahay nila Ben. Gumawa kasi ng suman at puto na kamoting kahoy itong si Kiko at inimbita muna nilang magmerienda itong si Kaloy. Habang nagmemerienda naman, naalalang itinanong ni Ben sa kanyang ama ang matandang nakilala niya. Tay, kilala niyo po ba yung kapitbahay nila Mang Oscar na si Mang Gaspar? Gaspar baka mo? Hindi anak. Sino ba yan at bakit mo naman naitanong? Kasi po nang papunta ako ng sakayan kanina, tinawag niya po ako. Humihingi po ng tulong ng gaya sa ginawa ko kina Mang Oscar. Di tulungan mo. Ano ba ang problema roon? Gusto niya daw po na ako lang daw mag-isa at huwag daw isama si Kaloy dahil wala raw siyang tiwala rito. Grabe namang matanda yan, Ben. Kung makahusga naman akala mo kilala ko. Hindi ba talaga ako mapagkakatiwalaan, Mang Kiko? Kung sa mukha hindi talaga, Kaloy. Mang Kiko naman eh. Pero Tay, Kaloy, may kakaiba talaga sa matandang yun eh. At yun ang aalamin ko. Pinagplanuhan nila Ben ang pagpunta sa bahay ng matandang si Gaspar. Mauuna si Ben doon at magpapanggap si Kaloy na napadaan sa kasya tatawagin ni Ben nang sa ganon ay pasamahin na siya ng kaibigan na magbantay kasama niya. Binalaan din ni Kiko ang anak na huwag magpakampante, lalo na at hindi nila lubusang kilala ang matandang yon. Pagkatapos ng hapunan, naghanda na sila Ben at Kaloy sa kanilang mga dadalhin. Gaya ng dati, may sandata para kay Kaloy at asin na may bawang pangsaboy sa mga aswang. At gaya ng nasa plano, nauna si Ben sa bahay ni Gaspar. Magandang gabi po, Mang Gaspar. Oy Ben, buti nandito ka na. Akala ko ay hindi ka natutuloy. Salamat naman at pinaunlakan mo ako. Kapag alam ko naman po na kailangan, bakit naman po ako tatanggi? Pero teka po, ikaw lang po bang mag-isa rito, Mang Gaspar? Oo. Pero may mga bisita akong darating mamaya. May hatid na kilabot ang kakaibang tingin at ngiti ng matanda kay Ben. Ginala ni Ben ang paningin sa paligid ng bahay ng matanda. Napadapo ang mata niya sa maliit na siwang dingding ng bahay nito. Parang may kakaiba sa loob. Gusto pa sana niyang tingnan ng maigi ngunit inagaw na ng matandang si Gaspar ang atensyon niya at dinala na siya nito sa likuran ng bahay. Doon ay may maliit na silungan. May upuan din. Sakto para paglagian ni Ben para mag-obserba sa paligid. Ngunit papunta pa lamang sila roon ay narinig na ni Ben ang boses ni Kaloy. Ben, anong ginagawa mo riyan? Hoy, Kaloy, halika, samahan mo ako. Ben, hindi ba sinabi ko na ikaw lang ang magbantay ngayong gabi? Nakakabagot po kasi talagang mag-isa eh. Pero mabait po yung kaibigan ko, Mang Gaspar. Mukha lang po talagang tulisan. Grabe ka naman sa akin, Ben. Kahit anong pilit ng matandang si Gaspar ay wala na rin siyang nagawa. Agad na inakbayan naman ni Kaloy ang kaibigang si Ben papunta sa maliit na kubong magiging tambayan nila ng gabing yon.
Napansin ni Ben na nag-iba ang timpla ng muka ng matanda nang dumating itong si Kaloy. Nakasunod pa rin ito ng tingin sa kanila hanggang sa makarating na sila sa sisilungan nila. Hindi nila parehas na pinahalata na may pagdududa sila sa matanda. Nagkunwari ang dalawa na nagkakatuwaan habang nag-uusap, pero ang totoo, pinakikiramdaman lang talaga nila ang matanda, gayon din ang paligid nila. Sa haba ng usapan at kulitan nila Ben at Kaloy, napansin nilang may 2 lang na kambing at 3 itim na barakong baboy ang matanda na nakatali lang sa likod bahay. Tahimik lang ang mga ito. Iba sa kadalasang ugali ng mga hayop na nakasanayan nila na lumilikha ng konting ingay. Hindi nila ito binigyang pansin hanggang sa parehas silang nakaramdam ng antok na 2. At gaya ng kadalasan, nagigising si Ben kapag may kakaiba sa paligid niya. Hindi niya muna dinilat ang mga mata, ngunit nang parang naglikha na ng tila nakakapasok na init ang mutiang tangan niya sa kanyang leeg, doon na siya napabalikwas. Saktong pagdilat niya, bumungad sa kanya ang muka ng aswang na akmang sasakmali na siya. Napasigaw naman siya dahilan para magising din itong si Kaloy, na sa sobrang pagkagulat pa ay natumba patalikod at nahulog mula sa kinauupuan niya. Susuntukin sana ni Ben ang nilalang, pero mabilis itong nakaiwas sa kanya. Hindi talaga kayo maubos-ubos. Kaloy, ihanda mo ang sarili mo at uubusin natin sila ngayong gabi. Oo Ben. Teka lang. Agad namang inilabas ni Kaloy ang mga gagamitin niya para tulungan itong si Ben. Akmang susuntukin naman ni Ben ang nilalang, ngunit mabilis itong nawala sa paningin niya. Ngunit ng mga sandaling yon, isa lang ang nakapagtataka. Iisang aswang lang ang humarap sa kanila. Napalunok ng laway itong si Kaloy nang dumikit kay Ben. Inihanda na agad ni Ben ang sarili sa posibleng pag-atake ng nilalang sa kanya. Ngunit bago pa siya makaposisyon, sumugod na ang nilalang at nasuntok nito sa sikmura itong si Ben. Napasuka ng dugo ang binata. Nasira ang pundasyon ng sinilungan nila, dahilan para makaramdam ng matinding sakit ng katawan itong si Ben. Masyado kang pabida, bata. Imbes na mga alaga lang naman sana ng mga taga rito ang gusto namin ng mga kalahi ko. Pero pinapakialaman mo pa. Sino ka ba? Bumalik naman sa anyo bilang tao ang nilalang at dito nila nakumpirma na ang matandang si Gaspar pala ito. Nanginginig na isinaboy ni Kaloy ang asin na may bawang na dala niya, pero naiwasan ito ng matanda na bumalik sa pagiging aswang. Ang kanina'y mga alagang hayop na nakapastol sa likod ng bahay ay unti-unting nagpalit anyo, kagaya ni Gaspar. Nanlaki naman ang mga mata ni Kaloy dahil sa gulat at matinding takot. Gumuhit naman sa mukha ni Ben ang galit nang makumpirma nga niya ang kakaibang pakiramdam sa matanda. Sinasabi ko na nga ba, may mali talaga sa iyong matanda ka. Umalis kayo sa baryo namin. Dahil kung hindi, titiyakin kong uubusin ko ang lahi nyo. Pinapatawa mo ako, iyo. Hilaw ka pa. Marami ka pang aral at orasyong kakainin bago mo magawa yon. Mga kasama, sugurin sila. Sabay na umatake sa 2 binatilyo ang 5 aswang na kanina ay nasa anyo pa lang ng mga baboy at kambing. Imbis naman na pairalin ni Kaloy ang takot sa kanyang sarili, ay nilakasan niya ang loob niya na hampasin ang mga ito ng hawak niyang buntot pagi. Napuruhan at napaslang niya ang 2, kaya't pinaubaya niya na sa kaibigang si Ben ang matandang aswang na si Gaspar.
Pansin niya kasing masigit itong malakas kesa sa mga umatake sa kanya. Pero hindi siya hinayaan ni Ben. Malalakas na suntok ang pinakawalan ni Ben sa mga ito, na sa sobrang lakas ay halos tumagos na ang kamao niya sa mga katawan nito. Kapag nakikita ni Kaloy na mahina na ang kalaban, ay sa kanya ito segundang hinahataw ng buntot pagi. Agad na nagliliyab ang mga ito at nagiging abo nang maubos na ang mga kasama ni Gaspar. Tsaka naman mag-isang hinarap ni Ben itong si Gaspar. Ngayon, tayo ang magtutuos, matandang aswang. Sige lang, Ben. Papaniwalain mo pa ang sarili mo na makakaya mong talunin ang isang kagaya ko. May ibang ibinubulong sa hangin ang matandang aswang. Subalit habang ginagawa niya yon, ay nagliliwanag ang mutyang nasa liig ni Ben. Hindi naman basta na lang tumayo itong si Ben at hintayin ang susunod na gagawin ng matanda. Sinugod niya ang matanda at sinuntok ng malakas ang sikmura nito. Matutumba na sana itong si Gaspar, ngunit sinundan ulit ni Ben nang mas malakas pa na suntok ang mukha nito. Sa lakas ng ataking yon, pumihit patalikod ang ulo ni Gaspar bago naman ito bumagsak. Dali-dali namang tumakbo, palapit si Kaloy at sunod-sunod na hinataw ng buntot pagi ang matanda. Inagaw naman ito ni Ben at siya na ang humataw. Sa ulo niya ito pinunteriya, dahilan para humiwalay ang ulo ni Gaspar sa kanyang katawan. Agad na nagliyab at natupok ang katawan ng matandang aswang. Ang dami pa niyang seremonyas, tapos ganun-ganun lang din pala siya mamamatay. Iba ka talaga, Ben. Di mo man lang pinatagal kahit isang oras para libre na akong nanonood na parang sine. Sira ka talaga, Kaloy. Kapag masama lalo na't aswang, tapusin na agad hanggat kaya. Paano kung sumugod sa'yo yon, tapos kinain ka? Di iinom na lang ako ng kape sa burol mo. Sabi ko nga, tama lang talaga ang ginawa mo, Ben. Walang naiwang bakas sa lugar na yon. Umalis na agad sina Ben at umuwi na sa kanilang mga bahay. Mula ng gabing yon, wala nang narinig sina Ben na may mga kabaryo na naman nila ang nalalagasan ng mga alagang hayop nila. At yun ay dahil kay Ben, ang binatang magsasaka na may tangan ng gintong pangil ng kalabaw. Wakas. Okay, so para sa akin mga kabaryo, medyo bitin lang yung kwento natin ngayon. Kasi parang umikot lang dun kay Gaspar, pero the rest maganda naman, no? Medyo may halong katatawanan, lalo na tong si Kaloy saka si Ben. Yun nga lang, sana mas kumbaga na-discuss pa yung buong pangyayari patungkol dun sa gintong pangil, no? Kasi feeling ko parang unang experience to ni Ben. Feeling ko marami pang sumunod. Pero wala tayong magagawa, medyo luma na rin to. 1967 yung kwento natin. Kayo, kung may opinion kayo sa kwento natin, comment nyo sa baba para mabasa namin. Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat.